Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong 30-day mandatory break or uninterrupted break po sa DepEd, especially po sa mga teaching personnel. Ayan, so syempre, bago po magtapos ang ating end of school year po mga maestro, ay ito yung mainit-init na issue, no? Mainit-init na usapin sa atin pong departamento. Yun yung pinatupad po na flexible, yung flexible na 30-day uninterrupted break. Ayan. Kasi kung malala nga po ninyo, last year or last school year, yun pong ating 30-day uninterrupted break ay dire-diretso po yun po mga maestro. Right after the end of school year rights ay pinatupad na po yung 30-day uninterrupted break. Samantala ngayon naman po, based nga po sa DepEd Order number 9 series of 2025, ito po yung amendment on DepEd Order number 9 series 2024, yung implementing guidelines on the school calendar and activities of the school year 2024-2025 na bago po ito at naging flexible na nga mga kamaestro. So ang kadalasan po sa mga tinatanong sa atin, ayan, maging dito sa mga kasamahan po natin, tinatanong tayo personal sa mga chat po, sa mga messages po na nakikita po natin, and maging sa mga iba't ibang mga comments po, nakikita natin sa mga post sa Facebook, sa social media, maraming mga nagtatanong ng mga kamaestro natin sa mga comment section kung kasama ba, obligado ba na isama po ang weekends and holidays sa 30-day uninterrupted break po na pipiliin po natin. Kasi nga, di ba, kung pagbabasehan po natin yung DepEd order, tungkol nga dito sa flexible na 30-day uninterrupted break, so malaya po yung mga teachers na pumili ng kanilang mga dates na gusto, or nais. Ayan. Basta po ito ay between April 16 hanggang June 1, 2025. So, ibig sabihin, pipili ka ng 30 araw, 30 araw, 30 araw ang pipiliin mo, sa loob ng April 16, ayan, bukas po yan, April 16 at June 1 or hanggang June 1, mga kamaestro. And ito po ay kailangan natin gawa ng letter, ng request letter, address po sa ating mga school head, at doon po nakalagay yung ating intent, at naka-specify kung ano yung mga dates na nais po nating isama or ilagay dito sa ating 30-day uninterrupted vacation, mga maestro. Yan. So, kailangan nakalagay doon, naka-address sa school head natin, and nakalagay na doon, naka-itemize yung mga dates po na pinili po natin para alam nila kung kailan po. Base po, kung babasahin po natin yung DepEd order, base po, kung para alam po nila kung kailan po tayo pwedeng ipatawag, kung may mga biglaang mga seminars, ayan, mga biglaang mga school-related activities, ayan, alam nila kung kailan tayo pwedeng ipatawag, ayan, kasi nga, hindi natin pinili yung date na yun, mga kamaestro. Pero naman, ang sure naman po dyan, pag pinapatawag po tayo, ay kapalit naman po yan ay vacation service credit, mga kamaestro. So, kailangan meron po tayong service credit every time na pinapapunta po tayo sa school at meron po tayong mga gagawin mga school-related activities sa loob po ng 60-day period na bakasyon po natin, mga maestro. Pero dito, sa 30-day uninterrupted na to, ay talagang hindi tayo pwedeng ipatawag, hindi tayo pwedeng pag-reportin sa school kasi nga pinili po natin yan. Alright? Ayan. So, ito na nga po yung tanong kung kasama ba yung mga weekends and holidays sa 30-day uninterrupted vacation. Ibig sabihin, pwedeng isama, pwede rin namang hindi. Mga kamaestro? Kasi nga, may choice naman tayo kung gusto nating tuloy-tuloy, isama mo yung Sabado at Linggo, ayan, para kumbaga, dire-diretso talaga yung bakasyon mo, pwede mong gawin yon. Pero kung gusto mo namang i-skip, ayaw mong isama yung Sabado at Linggo, gusto mo Lunes na agad, pwede naman po yun. Ang base po yun sa pagkakaintindi po natin dun sa DepEd Memorandum, mga kamaestro. And based na rin po sa mga nakikita natin, sa iba't ibang mga teachers group, kagaya na naman po ni Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition, ng Alliance of Concerned Teachers, at iba pa mga teachers group po na napapanood po natin. Ayan, yun din po yung kanilang interpretation patungkol po dito. Malaya po tayo. Kung nais nyo bang isama yung weekend and holidays, pwede naman. Kung ayaw nyo pong isama, pwede rin naman. So, ibig sabihin, malaya po tayong pumili ng mga araw, na nais nating isama dito sa 30-day uninterrupted vacation na isasubmit po natin sa mga school head po natin na ang deadline po niyan ay bukas na po, April 16, 2025. Muli po, ang mga dates po na pagpipilian po natin ay mula April 16 mula April 16 hanggang June 1, 2025 lamang po. Ayan, hindi na po natin pwedeng piliin yung June 5, June 2 onwards, mga kamaestro. So, doon lamang po sa mga dates na yon,
April 16 to June 1, doon ka pumipili ng 30 na araw na kabilang po dito sa inyong i-declare na 30-day uninterrupted vacation. Alright, so sana po ay nalinawan po, no, yung mga kamaestro natin yan. Kung may mga tanong po kayo, pwede nyo naman pong i-comment dyan sa comment section po natin. Ayan, at malay po natin, baka masagot po natin yung mga katanungan po ninyo patungkol pa rin dito sa 30-day uninterrupted vacation. Alright, so dito ko natapusin ng ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa DepEd and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!